Si Pingkaw ni Isabelo S. Sobrega. Naalimpungatan ako sa pagtulog ng hapon na iyon sa sigawan at nanunuyang tawanan ng mga bata sa kalsada. Dali-dali akong bumangon, nagpahid ng pawis at dumungaw sa bintana. Si Pingkaw pala na sinusundan ng mga bata. Gula-gulangit ang kanyang damit na ilang ulit ng tinagpian at may medyas ang isang paa na ewan kung asulo berde. Ang kanyang ulo may nakapatong na palara na kumikinang tuwing tinatamaan ng sinag ng araw. Hoy, Pingkaw! Sigaw ng isang bata na nakasandong abot sa tuhod at may itinatawing-tawing na daga. Sige nga, kumanta ka nga ng Black is Black. Ay, hiya ako. Nag-aatubiling sagot ng babae sabay subo sa daliri. Kung ayaw mo, aagawin namin ang anak mo. Nakangising sabat ng pinakamalaki sa lahat. Mahabang buhok at nakakorto lamang. At umangbang aagawin ang karga ni Pingkaw. Umatras ang babae at hinigpitan pa ang yapos sa kanyang karga. Ha, sige, agawin natin ang kanyang anak. Maya-maya ay nakita kong lumuhod si Pingkaw sa lupa at nag-iiyak na parang bata. Huwag niyo namang kunin ang mga anak ko. Isusumbong ko kayo kang mayor. Ano kaya ang magiging reaksyon ng persona sa nasaksiyang pangyayari? Nakadama ako ng pagkaawa kay Pingkaw at pagkainis sa mga bata, kaya't sumigaw ako para takutin sila. Huy mga bata! Ang salbahe nyo! Tigilan nyo ng pagtukso sa kanya! Ewan kung sa lakas ng pagsigaw ko'y natakot ang mga batang isa-isang nag-aalisan. Pagkaalis nila, tumingala si Pingkaw sa akin at nagsabi, Mayor, kukunin nila ang aking anak. O sige na, hindi na nila kukunin yan. Huwag ka nang umiyak. Ngumiti siya sa akin. Inhale ang kanyang karga. Eli, Eli, tulog muna. Wala dito ang iyong ina. Naalala ko ang Pingkaw na dati naming kapitbahay sa tambakan nang hindi pa siya ganito. Ang paghahalukay ng basura ang kanyang hanap buhay at dito nagmumula ang kanyang makakain, magagamit o maipagbili. Madalas siyang umaawit dati-rati. Hindi naman kagandahan ang kanyang tinig basag at boses lalaki, subalit kung may ano itong gayuma na bumabani sa pandinig. Kadalasan pagbalik niyang galing sa tambakan, ang kariton niya ay puno ng kartong papel, bote, mga sirang sapatos at sa loob ng bag na buri nakasabit sa gilid ng kanyang kariton, makikita mo ang kanyang pananghalian. Ito yung mga tira-tirang sardinas, karne norte o kaya'y pork and beans, pandesal na kadalas ay nakagatan na at kung minsan kung sinuswerte, may buto ng fried chicken na may lamang nakadikit. Ang kanyang yayat na katawan, masasabing tunay na mabigat ang kanyang tinutulak. Ngunit magugulat ka, tila nagagaanan siya at nakakakanta pa ng kundimang Bisaya. Poray, Basing, Takoy, nandito na ako. Mama, anong pananghalian natin? Nakabili ka ba ng bitsokoy? Pingkaw ang tawag ng lahat sa kanya, byoda na siya. Namatay ang kanyang asawa sa sakit na epilepsy. Sabi ni Pisyang Tahor, hindi raw kailanman nakasal si Pingkaw. Iba-iba raw ang ama ng kanyang 3 anak. Ang kanyang panganay, si Poray, ay labis na mataas para sa kanyang gulang na 13 taon at masyadong payat. Ang sumunod ay si Basing na sungi. At bunsong 3 taon pa lamang ay maputi at gwapong-gwapo. Ibang-iba sa kanyang mga kapatid kaya maiisip na totoo ang sinasabi ni Pisyang Tahor. Sa tingin mo, anong klaseng ina si Pingkaw? Talagang mahal ni Pingkaw ang kanyang mga anak. Sa tambakan, karaniwang makikita mo na sinasaktan ng mga ina ang kanilang mga anak, ngunit hindi si Pingkaw. Ang bata, hindi kailangang paluin. Sapat ng turuan sila ng malumanay. Iba ang batang nakikinig sa magulang dahil sa paggalang at pagmamahal. Ang mga bata kung saktan, susunod sa iyo, subalit magre-rebelde at magkikimkim ng sama ng loob. Nakapagtataka si Pingkaw. Lubha siyang matulungin lalo na sa katulad niyang naghahalukay lamang ng basura. Madalas siyang tumutulong sa pagtutulak ng kariton ng iba, lalo na sa mga bata at matatanda.
Minsan, nagkasakit ng eltor ang sungking anak ni Pingkaw. Nagtungo ang babae sa suking Chino at nag-iusap na pautangin siya. Ang sabi ng Chino ay may kondisyon. Bukang bibig ang pagkagahaman sa babae ng Chino na ito. Pinagdugtong-dugtong ng mga taga-tambakan kung ano ang kondisyong iyon sapagkat wala naman talagang nakasaksi sa pag-uusap ng dalawa. Nalaman na ng lahat ang mga naganap ang pagkabasag ng kawali na inihambalos ni Pingkaw sa ulo ng Chino. Pag-uwi niya, naglaga siya ng dahon ng bayabas at ipinainom sa anak. Iyon na lamang ang nakapagpabuti sa bata. Nagpakita rin na may awa ang Diyos. Ngunit nais niyang mamatay na ang aking anak. Sana'y namatay na. Ngunit dahil naisipan niyang mabuhay ito, nabuhay rin kahit hindi na ipadoktor. Minsang nag-uusap ang mga nagsisipagtipon sa talipapa tungkol sa bigas, relief goods at iba pang bagay na ipinamimigay ng ahensya. Bakit iaasa ko pa sa ehensya ang aking pamumuhay? Malusog at masigla pa naman ako sa pagtutulak ng aking kariton upang tulungan. Marami pa rin ang iba na higit na nararapat tulungan. Ang hirap lang sa ating pamahalaan kung sino ang dapat tulungan na hindi tinutulungan. Ngunit ang ibang mabuti naman ang pamumuhay, sila pang nakakatanggap ng tulong. Kabaliwan. Iyan si Pingkaw. Kontento na siya sa kanyang naaabot sa buhay. Naganap ang sumunod na pangyayari kay Pingkaw nang ako'y nasa bahay ng aking kapatid na may sakit. Isinalaysay ito ng aking mga kapitbahay pagbalik ko at matinding galit ang aking nadama. Ano kaya ang nangyari kay Pingkaw na nakapagdulot ng matinding galit sa tagapagsalaysay? Isang araw, matapos silang mag-agahan ng kanyang mga anak, bigla na lamang namilipit ang mga bata sa sakit sa tiyan. Siguro'y dahil sa sardines o anumang panis na kanilang nakain. Tumakbo si Pingkaw sa mga kapitbahay upang humingi ng tulong. Ngunit wala silang maitulong maliban sa pagsabihan siya. Isinakay ni Pingkaw ang kanyang mga anak sa kariton. Nagtungo siya sa bahay ng isang doktor na malapit lamang. Ngunit ayon sa katulong, wala ang doktor dahil naglalaro ng golf. Itinulak na naman ni Pingkaw ang kanyang kariton papuntang bayan. Nang makarinting siya sa punong kasada, maraming sasakyan ang kanyang pinahinto upang isakay ang kanyang mga may sakit na anak. Ngunit wala ni isang tumigil. Maya-maya ay napansin niyang hindi na kumikilos ang kanyang panganay. Umiiyak siyang nagpatuloy sa pagtulak ng kariton para iligtas ang buhay ng natitira pa niyang dalawang anak. Nakarating na ang mag-ina sa pambansang ospital, subalit ang doktor at nurses ay tinitingnan lamang ang mga pasyenteng mayayaman. Ngunit kalaunay binigyan din ng gamot ang dalawang anak ni Pingkaw. Nang gumabi namatay si Poray, ang pinakamatanda. Dalawang araw pa ang lumipas, sumunod namang namatay ang bunso. Nakarinig na naman ako ng kaguluhan. Muli akong dumungaw. Si Pingkaw na nagbalik. Sinundan na naman ng mga pilyong bata. Heli, heli, tulog muna, wala dito ang iyong ina. Ang kanta niya habang pinaghiheli ang binihisang lata.